group leaders sa kanilang pangunguna. Mangyari lamang po na tayo ay umupo ng lahat and mag-settle down. Thank you po. Settle down na po tayo. Tayo na po ay dadako sa next part ng ating programa sa Sabbath School. Tinatawag ko na po ang lahat ng mga birthday celebrants. Next slide po. Ayan. Celebrants from November 2 to November 8. Mga birthday celebrants, baptism anniversary celebrants, wedding anniversary celebrants. Lapit po tayo sa harap. Siyempre, si Nanay Remy. Kailan yung birthday mo, Nanay Remy? 5? November 5, ang birthday ni Nanay Remy. Meron pa pong ibang nag-celebrate ng kanilang birthday or baptism anniversary or wedding anniversary from November 2 to November 8. Nung Sunday hanggang ngayong Sabado. Nag-iisa si Nanay Remy. Special si Nanay Remy siya. Okay? Wala na pong iba? Nalapit? Okay. Brother Federico, panalangin po natin. Tayo po ay manalangin mga kapatid para kay Nanay Remy. Mapagmahal naming Diyos, kay buti nyo kay Nanay Remy sa kanyang edad na 78 years old. Sa 78 na taon na nakalipas ng kanyang buhay, aming nakita ang inyong kabutihan sa kanya. Aming dalangin, Panginoon, na sa mga kadami-daming mga karanasan at struggle challenges sa kanyang buhay, kanya pa rin kinikilala na kayo ang Diyos ng kanyang buhay at tagapagligtas. Saksi po kaming mga magkakapatid, Panginoon, sa kanyang katatagan, pagiging faithfulness. Aming dalangin na siya pa'y inyong pahabain ng kanyang buhay at maging mabuting halimbawa sa aming mga kapaligiran. Aming dalangin, Panginoon, na pagpalain siya, pakaingatan, at ang lahat ng mga may birthday ay inyo ding pagpalain, Panginoon. Salamat sa inyong patuloy na gabay at proteksyon sa Kanya. Salamat sa inyong pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat na ito'y aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy birthday, Nanay. Okay. Mention ko na lang din po mga kapatid, kung meron po ditong mga new and or regular na visitors, ay patuloy po namin kayong wino-welcome dito sa CAA Church at nawa ay makita pa namin kayo sa susunod pang mga Sabado. To close our Sabbath School program, let us all sing, I Will Go With My Church. Let us all stand.
commissioned by a loving God to go. The church must really need to know. Here and there, equip each one too. Who will give their all so others may do. Yes, oh yes, I will go with my church. An urgent duty hold I, God's torch. Proclaim God's love, prepare one and all. By living like Christ, make each man whole. You and I be involved, no time to waste. Reach the world, go serve, heal and teach. As Christ's disciples we must hold. Christ is coming soon, share His blessed hope. Yes, oh yes, I will go with my church. An urgent duty hold I, God's torch. Proclaim God's love, prepare one and all. By living like Christ, make each man whole. Yes, oh yes, I will go with my church. An urgent duty hold high God's torch. Proclaim God's love, prepare one and all. By living like Christ, make each man whole. Not by might nor by power, but by His Spirit. This is my vow, I will go. Oh yes, with my church I will go. I will go. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po sa leksyon na amin napag-aralan, na kami ay pinalalahanan ninyo, na kami ay maging masunurin sa lahat ng oras sa inyo. Nawa po, Ama, ang kisama ng Banal na Espiritu, ang siyang sumaamin sa araw-araw na aming pamuhay dito sa lupa, ng aming masunod yung banal na kalooban. At naway, kami rin po ay makatanggap ng iyong pamanang makalangit. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga mga kapatid and happy Sabbath. At welcome po sa ating mga kapatid at sa ating mga bisita ngayong umaga. Tawagin ko po sila at mangyari po na kung sino ang kanilang katabi ay pakanggap. Charlotte Abilido. Charlotte, hi. From Caloocan. Welcome. Sino po ang kasama niyo, sister? Si Ate Diding. Okay. Lola. Okay. Welcome po dito sa atin. Mayroon pa ba tayong mga bisita na hindi nakasulat sa ating guestbook? Wala na. Yan. Sa ating mga Facebook Live viewers, happy Sabbath po sa inyo lahat. Sa ating mga announcements, Brother Jomar. Ayan. So patuloy po tayong mga kapatid na ina-announce natin ang ating Bible study class. Nakikita nyo naman dito kahit isa lang ang ating Bible student, tuloy-tuloy ang ating Bible study. Ito po ay mahalaga, lalo na ngayong mga panahon na ito, na kailangan natin may spread ang gospel, may share. Kaya kung kayo may mga kamag-anak, kapatid, lolo, lola, tatay, nanay, na kaibigan
na gusto niyo mapabahagian pero hindi kayo marunong mag-Bible study, sabihin niyo po sa amin, kay Melfred, kay Chris, sa akin, pwede ring online kung gusto nila na online kung malayo sila. Okay? Next po, mamayang hapon, meron po tayong branch Sabbath School sa Green Valley. That is 3:30. So, ang ating AY sa pangunguna ni Sister Jewel, andiyan ba si Jewel, Ann? Andyan, okay. Ang ating AY mamaya ay mag-start ng maaga, 2:00, dahil meron po tayong branch Sabbath School sa Green Valley mamaya. Okay? Mga kapatid, kayo po ay ini-invite namin na sumama sa Green Valley. Yung mga hindi pa nakapunta doon, kahit yung nakapunta na mahalaga na maging part kayo ng ating church planting at lalo tigit ng pakikibahagi ng pabalita diyan sa lugar na yan. So mamayang hapon yan, mga 3:30, pagtapos ng AY natin, papunta na tayo doon. Okay, next po. So, starting bukas, November 9 hanggang November 22, mag-i-start na ang Tanging Pag-asa Season 10. Yan po ay online. Kung kayo ay bibisita sa Facebook page ng CAA Church, mapapanood nyo yan agad dahil tayo ay naka-cross posting sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng pinapalabas sa CLC, makikita rin ninyo sa Facebook page ng CAA Church. So, bibisita lang kayo sa CAA Church na Facebook page, makikita nyo na yan. Mag-i-start yan bukas ng gabi. Kung kayo sa inyong tahanan ay may mga kasama na hindi Adventist, kahit na Adventist, sa oras na 7:00, mag-tune in na kayo dyan. I-open nyo yung Facebook natin, CAA SDA Church, may kita nyo na yung live telecast niyan at i-play nyo na. Lakasan nyo yung sound para maririnig ng mga kasama nyo sa bahay, lalo na yung hindi pa Adventist. So para marinig din nila yung ating mga pabalita, mga turo natin sa church. So bukas ng gabi mag-start. Ang speaker po ay si Pastor Rene Montoya. Next po. So mag-start na rin bukas ang ating Week of Prayer na pangungunahan ng Children Ministries. Yan po ang kanilang mga speaker gabi-gabi. Mag-i-start po yan ng 7 o'clock. So kung kayo ay galing sa trabaho o galing sa eskwelahan, pwede kayong dumiretso dito sa ating church. Yan po ay gabi-gabi. Umpisahan bukas. So, andyan po ang kanilang mga speakers nightly. Alam ko po na ang Children Ministries ay nagtalaga ng mga participants gabi-gabi. At kung kayo man ay na talagang participants, ay kayo po ay maaga po dito, 7:00. Yung mga participants po natin sa Divine, pwede na po kayo dito sa ating anteroom, Brother Merlo, ating speaker, mga deacons, ang ating awit, ang ating chorister. Dito na po kayo at kayo na po ay mag-prepare sa ating anteroom. Yan. Ang ating po mga diakono, pakilagay na rin po dito yung ating treasury box dahil wala pa po dito sa harapan. O yan, ang ating mga diakono. Thank you so much. So mag-i-start yan bukas din ang gabi. Gabi-gabi po yan. So, mabless po tayo sa ating Week of Prayer, pangungunahan ng kabataan. Next po. Muli, yung mga kapatid na kasama sa Couples Banquet, ay kung may question kayo at yung iba na gusto pang sumama na may concern, hanapin nyo lang po si John Tapiculin. Yan na po ay mangyayari sa last Sunday ng November 30, doon sa Mayores Catering sa Silang. Next. Mga kapatid, ang ating AY department ay merong gaganaping workshop seminar sa November 23. Yan po ay linggo. Gaganapin dyan sa Nara Covered Court. So ito po ay para sa mga kabataan. At ito po ay 100 participants lamang. So meron tayong 50 na SDA na kabataan at meron tayong 50 na non-SDA na kabataan. So dito sa ating church, sa CAA, kailangan namin ng 20 na kabataan. Hanapin nyo na lang si Jewel or kung sino ang mga AY na mga council. So ano bang gagawin dyan? Ito po, alam nyo mga kapatid, na ngayon ay ang mga kabataan ay
nahihirapan na sila sa pagpe-prepare sa married life. Ang mga kabataan ngayon, kung sino-sino na lang ang karelasyon, kung ano-ano na lang ang nangyayari sa kanilang love life, ano na lang ang nangyayari sa kanilang family. Maaga pa, nagkakaanak na, hindi na nila alam kung paano. Kung wala ang mga magulang, mahihirapan sila. Tama po ba? Dahil hindi sila handa. Yan ang purpose niyan, para maihanda yung isip nila sa pakikipagrelasyon at pagiging buhay may pamilya. Kaya, yan po ay libre lahat. Pagkain libre, registration libre. Kailangan lang natin ng mga kabataan. So, yung mga kabataan dito, hanapin nyo si Jewel Ann. Kilala nyo ba si Jewel Ann? Jewel Ann, taas nga ng kamay. Siya po ang ating AY leader. Magpalista na kayo. Kasi limited lang yan. Lahat po libre, walang gagastusin. Kayong mga magulang, kayo naman ay encourage nyo yung mga anak ninyo. Dahil pag sila ay napamali rin ang desisyon, kayo rin ay magiging abala. Abala. Di ba? Oh. Bakit? Saan ba tatakbo yung anak kapag nagkamali ng desisyon? Saan? Sa magulang din, tama? O kaya i-push nyo, encourage nyo yung mga anak na umattend dyan sa seminar na yan para naman sila ma-educate, maging handa sa pakikipagrelasyon at pagiging buhay, may asawa at may anak. Lapitan nyo si Jewel. Dito sa CA, 20 lang ang kailangan. Sa Manuyo, sa BFI, sa Tramo, in-invite din namin sila. Kaya hanapin nyo na. Kuya Merlo, ikaw na lang yata na iwan, nandun na silang lahat. Yan. So, November 23. Pero bago pa ang November 23, mamayang gabi, magpo-post na sila ng announcement. At kaya yung mga kabataan, lapitan na nyo si Jewel, palista na kayo. Okay? Libre lahat yan. Next. So mga kapatid, ang ating health and home ay available na. Kayo lang ay mag-order. Hanapin nyo si Ruby. Wala lang dito si Ruby at nagpunta doon, nakilibing pa sila. Pero yung health and home na yan ay pwede nyo nang orderin. Yung sa kabila, yung Science and Genesis, yan ay libre pag bumili kayo ng health and home. So, with free magazine about creation and evolution. Marami nang nag-order. Paki-flash nga yung next slide. So, yan na yung mga nag-order at may mga nag-order pa. Kung kayo ay wala pa, pwede rin kayo mag-order kay Ruby. Marami kayong matututunan sa health and home. Magagamit nyo sa bahay. Kaya nga, ang title ng libro ay Health and Home. Kasi hindi lang yan para sa mga hindi Adventist. Tayong mga Adventist, marami tayong mababasa doon na magagamit natin. Kung paano natin mapapanatiling malusog ang ating katawan, ganun din ang ating family, ganun din ang ating relationship sa kapwa. At pag nabasa ninyo, i-share nyo sa kaibigan ninyo kung sino mga kilala nyo. Next. Sa Sabado, may CLC Wide Fellowship. Gaganapin dyan sa Villar Coliseum. Pero hindi tayo lahat makakapunta doon dahil yan ay CLC Wide. Marami. Dati, yung ginawa natin, area-wide. Kaya tayo ay closed church. Pero ngayon na ay CLC, 5 area yan. So maraming pupunta doon. Kaya ang church natin sa Sabado ay bukas. Inuulit ko po, ang church natin sa Sabado ay bukas. Ang pupunta lamang doon ay yung may mga part din at siya yung mga i-recognize na mga nag-speak sa crusade, yung mga i-recognize sa mga kapatid na alam naman nila na nandoon sila. Pero ang ating church sa Sabado ay bukas po. Okay? Next. Mamayang hapon, may meeting po ang nominating committee, 12:30, tuloy po yan. Ang inyong mga pangalan ay nandiyan dyan. Kaya mamayang hapon natin umpisahan ang pag-nominate sa mga officers for next year. Sa katotohanan, medyo tayo ay dapat dati pa nung September pa lang nagno-nominate na. Ganun pa man sa tulong ng Panginoon dahil napaka-busy nating church. No? Kung kayo ay member ng CA Church at kayo ay uma-attend sa ating mga programa, kayo ay siguradong pagod din. Kasi napaka-busy ng church natin. Pero kung tayo ay mga member na nakaupo lang, ay maaari pa kayong tumulong next year sa mga programa ng church.
Mag-start na tayo mag-elect mamayang hapon. Next po. So sa inyong mga envelope, kung gusto niyo mag-donate pa rin sa Manuyo Dos, you have to put there Manuyo sa Dorcas ay Dorcas. Yung mga naiipon nating mga budget for this year, after ng taong ito, saan niya napupunta? Alam niyo ba kung saan? Oh, napupunta yan for next year pa rin. Nakikarry over lang. So nagagamit pa rin ng budget kung saan sila dapat gamitin. Next. So kaya nga po sa November 22, sa Sabado, November 15. So kailan yung 22? Sa next Sabat, after ng 15, merong church business meeting na lahat ng member ng CA Church, pati ang Manuyo, nandito after AY. Dahil meron tayong business meeting. Dito, hindi na-discuss, pinipresent lahat ng mga department ang nangyari sa buong taong 2025 dito sa CAA. Ganon din naman, anong part ninyo? Bakit kailangan kayo nandito mga kapatid? Yung mga member. Anong part? Para pwede kayo magtanong dun sa pinipresent. Pwede rin kayo mag-suggest for next year kung ano ba yung mga suggestion ninyo na pwedeng makatulong sa ating iglesia. Kaya kayo ay part ng ating business meeting. So you have to be here November 22 after AY. Next. So mga kapatid, after ng ating prayer request and thanks, tayo ay magko-collect ng special offering. Ulutin ko mga kapatid, di ba nag-announce po ako sa group chat kahapon na meron tayong special offering ngayon para sa mga nasalanta ng bagyo? So, magkakaroon tayo mamaya ng special offering after ng prayer request and thanks para itutulong natin doon. May mga kapatid tayo dito na meron silang mga bahay doon na kailangan nating tulungan. So we will donate. Kaya kung kayo ay hindi kamag-anak, hindi kapitbahay, kayo mismo, kung kayo mismo ay may bahay doon na affected sa typhoon, sabihin niyo po para ma-sharean sila sa makakolek natin ngayon. So magkokolek tayo ngayong umaga at mamayang hapon. Ganon din dun sa Manuyo, magkokolek din sila. Para yun, nahati-hatiin natin, depende sa case ng damage ng kanilang mga tahanan or property. Hindi yan kaibigan ninyo, kung hindi kayo mismo, dahil ito ay para sa member. Kayo mismo, yung kung may bahay kayo doon, na affected, nasira, na damage, o nabaha, or whatsoever. So, sige. Sino po sa inyo may prayer request and thanks, mga kapatid? Na gustong ipag-pray natin ngayong umaga. Opo, bukod dun sa mga nasalanta ng bagyo. Yung darating, hindi, pinalihis ko na yung darating. Ako po'y naniniwala na ililihis ng Panginoon ang bagyo. Kaya kahit ano pang gawin natin, ang Diyos ang may kontrol sa bagyo. Tayo lamang ay manampalataya. Ang Panginoon ang ay maawain at mahabagin. Kayo ba may prayer request and thanks? At pwede nating isama dito sa ating listahan na may mga kapatid. Yes? Tuesday. Okay po. Ano pong pangalan? Paps Jamu Hamulin? Kanino po ito? Baka mali. Sino po ito Ate Erlinda? Paps Jamulin. Okay. Dialysis. Okay. Sino pa po mga kapatid? Meron pa po ba mga kapatid? Week of prayer, okay. Okay na po ba ang iyong mga participants for the week? Thank you. Meron pa mga kapatid? Gustong ipag-pray? Sige, kung wala na, ito lamang, tayong lahat ay manalangin mga kapatid. Tayo manalangin, mapagpala at mahabagin naming Diyos, kami ay patuloy na pumupuri
sumasamba sa inyong banal na pangalan ngayong araw ng Sabadong ito. Kami po, Panginoon, ay walang magagawa kung wala po kayo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam niyo po na may ilalapit kami mga pangalan. Alam na alam niyo po ang kanilang mga pinagdaraanan, mga kondisyon, Panginoon, ang kanilang mga suliranin. At kami po ay lumalapit sa inyo dahil alam po namin na kayo ay punong-puno ng pag-ibig at kahabagan. Sa inyong awa at biyaya, naririto po nilalapit namin ang aming kapatid na si Sister Luz Medina. Sa November 11, araw ng Martes, siya po ay muling sasailalim sa operasyon sa kanyang mata. Aming dalangin, Panginoon, ang inyong awa at habag at ang inyong pag-angalaga sa kanyang katawan. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po siyang kalingain, alalahanin sa araw ng kanyang operasyon. Ang magiging matagumpay na operation, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa inyo ng lubusan at ang kapatid namin na ito ay patuloy niyong gamitin sa inyo sa kang paglilingkod para sa ikakalwalhati ng inyong banal na pangalan. Ang kanyang family, ang kanyang finances ay inyo pong punan din, Panginoon. Sa araw ng operation, magtiwala po siya sa inyo tulad ng ginawa niyang pagtitiwala sa mga karaan sa kanyang mga successful na pagpapagaling mula sa inyo, Panginoon. Naririto rin po si Paps Jamulin na siya po ay ngayon ay dinadialysis, Panginoon. Hindi po madali ang dialysis at hindi po ito masarap sa katawan. Dinadalapit namin sa inyo ang kapatid na ito na inyo po siyang tulungan, ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang pangangailangan, financial, Panginoon. At lalo't higit habang siya ay sumasailalim sa dialysis ay makilala po niya kayo ng lubusan, tanggapin na tagapagpagaling, tagapagligtas ng kanyang buhay at ng kanyang katawan. Ganon din po, naririto ang aming mga kapatid sa iba't ibang parte ng Visayas, Mindanao at kung saan pa mang affected ng bagyong si Tino. Panginoon, nilalapit namin po kasi inyo ang kanilang mga family, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga kamag-anak na nawalan ng buhay dahil sa bagyong ito. Patuloy silang bumabangon, Panginoon. Nawa po ang aming mga kapatid doon ay tulungan ninyo, palakasin ang kanilang isipan at puso, ang kanilang paninindigan at kanilang pagkapit sa inyong banal na pangalan. Kami po mamaya ay magko-collect ng special offering. Nawa, Panginoon, ay sa mumunting tugon na ito, matulungan namin ang mga kapatiran doon sa kanilang pagbangon sa bagyong ito. Ang aming week of prayer na magsisimula bukas, pangungunahan ng mga kabataan sa pangungunan ng Sister Che. Inyo po silang tulungan, Panginoon, ihanda ang mga batang ito sa kanilang mga topic na dadalahin gabi-gabi. Mura man sa edad, ngunit patuloy niyo silang gamitin at bigyan ng inspirasyon mula sa langit. At ang banal na Espiritu, ang manguna, hindi lamang sa mga bata, kundi sa mga magulang sa paghubog ng kanilang mga pag-uugali at kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon, at sila rin ay magiging future leader ng iglesyang ito. Sama-sama kaming tulungan, O Diyos, sa lahat ng aming mga kahinaan, suliranin, problema. Maaring may mga kapatid dito na hindi lang mabanggit ang kanilang mga pagsubok sa buhay, ngunit inilalapit ko na rin po sa inyo, Panginoon. Kami po ay inyong samahan na patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya, anuman ang daanan naming bagyo sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong habag at awa sa aming lahat. Purihin po ang inyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath, Church!
To start our divine worship service, let's sing O Day of Rest and Gladness. O day of rest and gladness, sing. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, on thee the high and lowly, who bent before the throne, sing holy, 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 to the eternal. Like Pisgah's mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New graces ever gaining from this our day of rest. We seek the rest remaining in mansions of the blessed. Happy Sabbath mga kapatid. Musta po kayo? Ayos lang ba? Okay, siguro pasalamat tayo sa Diyos na tayo ay nakapagsamba at makapagpuri sa Kanya. Hindi katulad sa iba nating mga lugar na nasalanta ng bagyo, talagang may problema mga kapatid ang kanilang pagsamba. Ngunit pasalamat tayo, ngayong umaga tayo ay malalakas at nandito makapagpuri sa ating Panginoon. Reminder lang po ang mga donations natin na ibibigay sa Typhoon Tino ay ilagay lang po ninyo sa inyong tithes and offering. Ilagay niyo lang po Tino. Ito po ay para makita po ng ating mga treasurers na ito po ay nakalaan para sa bagyong Tino. Ayan po ay i-donate natin sa ating mga kapatid. Okay? Ngayong umaga, masaya ako na ang aking part ay mayroong nagsalo, ating kapatid na bagamat hindi pa siya membro dito, pero dito po siya lagi dumadalo. Siya po ay isang guro sa high school dyan sa ating paaralan. At siya po ay galing sa lugar ng Leyte, party po ng Visayas. Ang ating tagapagsalita ngayong umaga ay walang iba po kundi si GP Andon. At bago ako umupo, nais kong basahin ang salita ng Diyos dito sa Psalms 100. Sabi po dito, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name.
Holy, holy, holy. Let us all kneel. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth he ruleth. Come and praise his name. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. Glorious and beloved is the one adored. Holy, 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 holy is the Lord. We love thy Sabbath, Lord, sing. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. O may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day. A sign that all may understand beyond thy sovereign sway. And with a white robe throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Our great God, Heavenly Father, the Creator of heavens and the earth, thank you, God, for this day, the Sabbath that you have given unto your people as a sign of creation and a sign of redemption. Ama, amin pong pinasasalamatan ang iyong banal na pangalan dahil sa inyong pag-ibig na inialay niyo sa amin. Maraming pong salamat sa araw na ito. Kami po inyong basbasan, kami po inyong bigyan ng karagdagang lakas upang kami ay magpatuloy na sumampalataya sa inyo. Gabayan niyo po kaming lahat sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At lalong-lalo na, Ama, ako po inyong itago sa iyong kabanalan at kabutihan ng aming Panginoong Isus. Ito po'y aming dinadalangin sa pangalan ni Isus. Amen. For our hymn of adoration, let's sing I Love Thee, hymn number 129. I love thee, sing. I love thee, I love thee, I love thee, my Lord. I love
ones will show. I'm happy, oh wondrous account. My joys are immortal, I stand on the mount. I gaze on my treasure and long to be there with Jesus and angels, my kindred so dear. O Jesus, my Savior, with thee I am blessed. My life and salvation, my joy and my rest. Thy name be my theme and thy love be my song. Thy grace shall inspire both my heart and my tongue. Oh, who's like my Savior? He's Salem's bright King. He smiles and he loves me and helps me to sing. I'll praise him with notes loud and clear, while rivers of pleasure my spirit to cheer. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ay ating pong basahin ang kanyang memory text dito sa Juan 3:16. No? Juan 3:16. Sapagkat, ang sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay magalang na lumuhod sa ating mga panalangin. There is and come before mercy seat. Mapagpala namin Diyos, dakila po ka sa lahat. Sa umaga pong ito, amin pong inihiling at dinadalangin po sa inyo, Amang Banal, ang patuloy na pagkikisama ng Banal na Espiritu. Sapagkat sa umagang ito, kami po ay makikinig ng iyong mga ginintuang salita. Nunawa, Panginoon, ang iyong namang gabay patnubay ang siyang ipagkaloob mo sa amin upang amin pong maunawaan ang mga salitang aming mapapakinggan ngayong umaga. Patuloy na ang hiling namin, Amang Banal, at pinasasalamatan din po ang isang linggong nagdaan na kami po ay yung binigyan ng masaganang mga papapala sa aming mga pangailangan sa araw-araw.
Kaya ang lahat pong ito, Ama, ay aming pinasasalamatan sa inyo, sapagkat kayo po ang nagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Kaya nga po sa umagang ito, aming hiling at dalangin, ang inawang patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang ang aming mapakinggan ng iyong mga ginuntong salita, ito na ay maisakabuhay namin, maitanim sa aming mga puso, at ito po ay magamit namin sa araw-araw naming mga pamumuhay upang kami po ay patuloy na lumakas, na lalo pa kaming mapalapit sa inyo sa mga salitang aming papapakinggan ngayon. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na tulong, ang tanging hinihiling namin sa aming tagapagsalita na si Brother Gaspar Agdon, na kung saan, Panginoon, puspusin mo siya ng banal na Espiritu, pagkalooban siya ng karunungan at kaalaman, upang ang kanyang bibitawan ng mga salita na nanggagaling sa inyo, ito naway magbigay sa amin ng ikalalakas, ikatitibay ng aming mga pananampalataya. Patuloy na piniling at dinadalangin ang magbanal sa umagang ito, ang patuloy na pagbibigay mo sa amin ng lahat ng aming mga kalakasan ng aming pananampalataya, na nawa, Panginoon, wag niyo po kayong panghinain, lalong-lalo pag dumating na mga pagsubok sa aming mga buhay, kundi bagkos kami ay patuloy na lalong tumibay, lumakas. At ito no'y maging daan namin upang kami po ay lalo pang mapalapit sa inyo at tuluyan kami maging banal sa harapan ninyo, Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, ang iyong tulong ng banal na Espiritu ang taming hiling namin, na kami ay iyong samahan habang po kami ay nabubuhay sa sanglibutan ito. Ang iyong pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at pagkikisama ng banal na Espiritu ang aming maranasan ngayon at magpakailanman, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, let this Sabbath hour with thee be bright. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba sa pamamagitan ng ating pag-iikapo at pagbibigay ng handog, akin po kayong inanyahan na pakinggan ang isang kwento na ang pamagat ay hayaang bumalik ang Espiritong iyon. Sa 2 Corinto 8:4, ganito po ang sinasabi, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglingkod sa mga banal. Ni Pablo na ang mga mananampalataya sa Macedonia ay hindi nakaririwasang mga tao. Sila ay mahihirap. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, nais nilang makibahagi sa pagbibigay upang matulungan ang kanilang mga kapatid na lalaki at babae sa Jerusalem. Sa kwentong ito, kapansin-pansin na ang mga mananampalataya ay nagmamakaawa at nakikiusap para sa pribilehiyong magbigay. Hindi ito karaniwang nakikita ngayon. Isang beses, may isang tao nga ang nagtanong, Pastor, mayroon pa bang mga taong katulad ng mga taga-Macedonia na nagsusumamo
at nakikiusap sa kanilang pastor o kapwa mananampalataya para sa pribilehiyong makapagbigay. Ang pastor sumagot, meron. Ngunit ipinilit ng tao na simula nang siya ay umanib sa iglesia, hindi pa siya nakatagpo ng isang taong gumagawa noon. So mga kapatid, mga Macedonian, nawa tayo rin po ay magkaroon ng ganyang espiritu na kung saan gusto nating tumulong. Sila nga po, hindi sila binibigyan pagkakataon, subalit mayroon silang puso na handang tumulong. So, bilang panawagan po, samantalang nagbibigay tayo ng ikapo at handog ngayon, dalangin ko na magkaroon tayo ng diwa na gaya ng mga taga-Macedonia. Maaari na po nating dalhin ang ating mga handog at ikapo dito po sa harapan. Praise God, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka sa lahat, maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa amin, na kami ay iyong lagi binibigyan, magandang kalusugan, na kung saan kami po ay nakakapaghanap buhay. Narito po ang aming mga handog at po, amin po itong hinihiling, na ito inyong binisyonan, pagpalain, na ito'y magamit ayon sa iyong banal na panukala. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
mamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit ay magkarating. Mawawala na ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit, umambok sa lupa, punong-puno ng galing. Titindi ang araw, araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit ay makarating. Mawawala na ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit, umanggok sa lupa, punong-puno ng galing. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ang yayanig.
Hello. Magandang umaga po and happy Sabbath sa lahat. Mayang buntag. Murag gikulbaan pud ko kay bugnahan sa sulod. Okay. Maraming salamat po sa panalangin kanina po na binigay ng ating elder na nawa po ako ay bigyan ng kaalaman ng ating Panginoon at lakas at lalo-lalo po ang kalooban niya ang ating marinig sa umaga pong ito. Awahan ko na po kayo, wag po kayong mag-expect ng ng pinakamaganda ngayong umaga. Sa akin po, dahil ako po ay naka-uniform, dahil ako lang po isang bisita lang po dito sa CA Church, na kung saan gusto ko lang sana pong magtumago. Nasa tabi-tabi lang, pero ewan ko bakit may nakakita. Kaya nga po sa mga bisita natin dito, mag-ingat po kayo, baka next time kayo po ang makita nila. Okay, mga kapatid, sa tanong na paano tayo nagkaroon ng pag-asa, na paano tayo umasa na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, alam po natin ang sagot, di ba? Alam po natin na dahil ito sa sacrifice ng ating Panginoong Hesus. Pero ang tanong po natin ngayon, bakit ba talaga kailangan pa ni Hesus mag-sacrifice? Kaya lang naman ang ating pag-usapan, the necessity of sacrifice. Bakit nga ba kailangan pa mag-sacrifice ng ating Panginoon? Baka pang ibang paraan, hindi lang siya mag-sacrifice. Dalhin ko po muna kayo sa isang amazing facts about drama. Alam naman po natin ang drama, di ba? Dahil lahat sa atin o karamihan sa atin ay mahilig sa drama. Mula pa nung hindi pa uso ang mga high-tech na mga gadget ngayon sa cellphone, sa television pa lamang, tayo ay mahilig na sa drama. Nga po wala pang TV, nakikinig na tayo sa drama. Sa mga Bisaya, kahit ako alam ko pa yung handumanan sa usa ka awit. Di ba? Mahilig po tayo niyan. Drama. Pero ang amazing facts about sa drama, mga kapatid, ito ay, sabi dito, drama is the specific mode of narrative, typically fictional. Represented in performance, the term comes from the Greek word drama, meaning action, which is derived from the verb draw, meaning to do or to act. The enactment of drama in theater, performed by actors on a stage before an audience, presupposes collaborative modes of production and a collective form of reception. At mga kapatid, ang drama ay trace back natin mula sa Greece, 6th century BC, at ito ay nag-evolve galing sa religious ceremony na kinilalang Dithyra, saan merong 50 men dressed as satyrs na sila ang sumusunod sa guide ng isang choral song para sa kanilang god Dionysus. So sa una po ang drama ay ginagawa sa religious ceremony para sa kanilang Diyosan. Yan po. Tapos, ang ng play na ngayon po ay pwede pang na ngayon po ay nag-i-exist pa, is the Persian by Aeschylus from 472 BC. Ito po ay merong 90 plays o merong 90 mga dula-dulaan. Pero galing sa 90 ay 7 na lang ngayon ang nagsusurvive dahil sa pagbabago ng panahon. So galing sa 90 na mga drama na kanilang ginawa, parang yung iba siguro ay nalaos na. 7 na lamang ngayon ang nag-survive. Kaya naman, sa panahon noon mga kapatid, in verse, black. Hello. Okay, tama. Salamat po.
Alam niyo ba mga kapatid, noon ang mga audience na nakikinig o pumupunta sa theater, kapag sila na-appreciate nila ang drama sa stage, ang ginagawa lang nila ay nagsastamp ng paa. Hindi sila pumapalakpak. Yun ang paraan nila dati. Ewan ko kailan dumating yung panahon na kailangan ng pumalakpak para ma-appreciate yung drama sa stage. At alam niyo po ba, na ang theater noong unang panahon, di ba kasi wala pang sinihan, wala pa talagang TV. Ang theater noong unang panahon ay pinaka-importante para sa ancient Greece. Paano po ito naging importante sa kanila? Alam niyo po ba na ang ginagawa noon nila, para dumami ang mga audience, nagbabayad pa sila ng mga mahihirap na nasa daan lang. Sige, itong bayad sa'yo, punta lang kayo dito sa teatro. Kailangan namin ng maraming audience. Kaya ganun ka-importante sa kanila ang teatro, mga kapatid. Nagbabayad pa sila para lang merong mag-attend. Sa ating simbahan kaya, kailangan pa ba kayong bayaran para lang makinig sa mensahe? Hindi po. Mga kapatid, ang characters hindi talaga tunay na mamamatay sa stage. Kung kailangan man nalang mamatay sa kanilang play, sa drama, pupunta lang ang main character sa likod at ihiga doon sa table na tinatawag na eklima at ilalabas mismo sa stage at sasabihin, patay na siya. Pero hindi pala totoong patay. Mga kapatid, maraming mga tao ngayon na sinasabi pa nila na ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus ay para lamang isang drama. Sinasabi nila na hindi totoo yan na namatay ang Panginoong Hesus. Ganon po ba ang ating iniisip ngayon, mga kapatid? Hindi ba totoong namatay ang ating Panginoong Hesus para sa atin? Isa lang ba itong drama na fictional? Mga kapatid, sana po ngayon ay ating pakinggan at lalong maunawaan kung ito ba talaga ay drama lamang ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Ito lang ba ay isang play lamang para makiliti tayo? Para tayo ay umiyak? Na parang K-drama lamang? Na kahit alam nating hindi totoo, ay nadadala tayo? Mga kapatid, ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus ay hindi drama. Dahil, kung tatanungin man tayo, bakit nga ba namatay si Hesus? Simple lang ang sagot. Dahil sa ating kasalanan. Pero ang tanong nga, dahil sa ating kasalanan, ang tanong, naiintindihan ba natin kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan? Patuloy tayo. Why did Jesus need to die? Because of our sin. Pwede naman, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, pwede naman sanang baguhin ang kwento ni Adam at Eve. Bakit pa kailangang mamatay ni Jesus? Dahil sa ating kasalanan, pwede naman niyang palitan si Adam at Eve na nagkasala sa Eden. Pwede naman po, di ba? Pwede ba? Di ba pwede? Pwede naman niyang, dahil si Adam at Eve ay failed, gagawa muli ako ng dalawang tao. Ang pangalan niya ay si Mario at Maria. Yun lang. Pwede naman sana, di ba? Pero mga kapatid, bakit pa? Bakit hindi pinalitan? Pwede naman sanang palitan lamang ang story. Nagbabago ba talaga ang ating Panginoon? Isa lang ba talagang drama ang pagkamatay ni Jesus? Meron tayo ditong 7 katotohanan patungkol sa pagkakailangan na mag-sacrifice ni Jesus. Una, because the law requires death from its transgressor. Lilinawin ko po, the wages of sin is death. Kaya kailangan ng sacrifice. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga kapatid, hindi kulong. Ang kabayaran ng kasalanan ay hindi ikukulong, hindi ipaparusahan, kundi
kamatayan. Yan po ang unang sinabi dyan. Dahil nga po, doon sa panahon sa Eden, meron ng kautusan. Malinaw po ba? Meron ng kautusan sa Eden pa lamang, hindi kay Moses. Sa Eden pa lamang sabi ng Panginoon kay Adam at Eve, the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou mayest eat. Sinabihan pa nga sila, sa mga prutas na galing sa puno sa Garden of Eden, pwede kayong kumain. Marami dyan ang prutas na pwede niyong kainin. Pero wag lang ang nag-iisang prutas na ito. Grabe, no? Isa lang ang prutas. The tree of the knowledge of good and evil, isa lang yun. Marami silang pwedeng kainin sana, pero bakit pa nila pinagnasaan ang pinagbabawal ng Panginoon? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Klaro bang sinabi ng Panginoon? Na kapag sinabi ng Panginoon na bawal sa iyo, kapatid, dahil ikaw ay siguradong mamamatay. Hindi sinabi ng Panginoon, huwag kayong kumain nito, baka ikaw ay mamatay. Sabi ng Panginoon, surely you must die kung ikaw ay susuway. Okay, the law requires death from its transgressor. Pangalawa, because all have sinned. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ako din, mga kapatid, ay kailangan sanang mamatay. Tayong lahat dahil tayo ay nagkasala. Pero nga, sabi pa dito, 1 John 3:4, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. May batas, mga kapatid. Yan, pangalawa, all have sinned, kaya kailangan ng sacrifice. Hindi lang si Adam ang nagkasala, hindi lang ang ating kapatid, kundi ako, tayong lahat. Pangatlo, because we are supposed to die. Mga kapatid, nais ko pong inyuring ang kininsana na tayo talaga ay dapat mamatay. Walang ni isa sa atin ang dapat mabuhay. Sino po ba dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Wala. Mga kapatid, kailangan ng sacrifice. Kailangan talaga ni Jesus mag-sacrifice dahil tayo ay mamamatay kung hindi siya. Kailangan nating maintindihan na ang Diyos natin ay hustisya. May batas siyang ginawa, dapat niyang sundin mismo dahil siya ang may gawa. Hindi na ito kayang baliktarin o hindi na ito kayang palitan agad-agad dahil siya ay hustisya. Dahil sabi ng kautusan, ikaw ay magsabi ng totoo, huwag kang magsisinungaling. Ang kunti nating pagsisinungaling, mga kapatid, sa isang kunting kasinungalingan natin, kailangan nating mamatay. Sa maliit na sinasabi nating pag-cheat, dapat na tayong mamatay, mga kapatid. Dahil sa Biblia, walang malaki at walang maliit na kasalanan. Dahil sabi sa Biblia, ang pagsuway ang kasalanan ay ang pagsuway sa kautusan. Pero sabi ng iba, anong masama doon? Ang ninanakaw ko ay tinutulong ko naman sa aking pamilya para mabuhay ang aking pamilya. Ang nakukuha kong pera, kahit hindi sa akin, ay tinutulong ko sa ibang tao. Okay ba yun? Kagaya lamang ng story dyan, na ginagawa niya ang lahat para makatulong, pero yung paraan niya ay hindi naman tama. Doth God pervert judgment, or doth
the Almighty pervert justice? Job 34:12, yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment. Kung ano ang kasalanan ay kasalanan. Susundin ito kung ano ang kabayaran. Yung iba naman, ito lang ang tanging paraan para ako ay makapasa. Mga kapatid, sa ating mga estudyante o nag-i-exam pa, konting pag-cheat natin, marahil ito ay sa kapwa nating tao ay okay lang para sa ating kabutihan, pero para sa Panginoon, mga kapatid, yan ay hindi konting kasalanan. Ang kapalit niyan ay ano? Kamatayan. Si Jesus ang nag-sacrifice, mga kapatid. Yung iba naman, para maraming tayong mabinyagan, sekreto lang natin. Brad, punta ka doon na. Ito. Sana wala naman dito sa atin, di ba? Handa ba natin gawin ang kasalanan para lang maangkin natin ang ating gusto? Hindi pwede, mga kapatid, kagaya lamang ni David, para mapasa kanya si Bathsheba. Anong ginawa niya? Inutusan niya ang kanyang commander, ang kanyang general, na pumunta sa giyera. At nilagay pa niya sa unahan sa harapan, panigurado na siya ay mamatay. At yun nga, tagumpay ba si David? Tagumpay Naangkin niya si Bathsheba. Pero mga kapatid, hindi siya tagumpay sa Panginoon. Dahil ang ginawa niya ay kasalanan. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Kaya nga kahit nainis tayo sa government, sabi ng Panginoon, kahit nainis ka sa gobyerno mo, huwag kang magpadala sa galit. Dalhin mo ang kabutihan kahit ikaw ay naiinis. At yan, mga kapatid, ang ating pang-apat, necessity of sacrifice because God does not want us to die. Tandaan po natin, walang ni isa sa atin na gustong mamatay ng ating Panginoon. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ito po ang ating pag-asa pa, mga kapatid. Kahit tayo ay makasalanan, basta handa tayong humarap sa Panginoon, huwag tayong mag-alala. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay mamatay. Kailangan nating maintindihan, maliban ang Panginoon ay hustisya, siya din ay mercy. Ang Diyos natin ay maawain. Psalm 86:15, but thou, Lord, O Lord, art God, full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. Mercy is a manifestation of divine love. Kaya naman, kung sino ang umaangkin na anak ng Diyos, hindi dapat mawala ang mercy. Mga kapatid, kung ikaw ay umaangkin na anak ka ng Panginoong Diyos, dapat ikaw din ay maawain. Pero kung hindi ka pa naman ngayon marunong maawa sa iyong kapatid, sa kapwa, atin po yung hilingin sa Panginoon. Dahil mercy is manifestation of divine love. Kaya hindi namatay si Mary dahil nandyan sa harap niya ang mamamatay. God does not want us to die. Number 5, God provided a sacrifice. Kaya kailangan ng sacrifice, mga kapatid, dahil tayong lahat ay makasalanan, naghanda ang ating Panginoon ng sacrifice. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. God gave His only
begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya naman mga kapatid, kung tayo ay nasa maraming dinadaan ng mga trials, o alam natin sa ating sarili na tayo ay makasalanan, huwag tayo mag-alala. Lapit lang tayo kay Jesus dahil siya ang ating sacrifice. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Nandyan ang awa habang hindi nawawala ang katotohanan dahil nandyan ang ating Panginoong Jesus. Kailangan nating maintindihan, para tayo ay makaligtas sa penalty ng kasalanan, kailangan meron tayong sacrifice. At yun ay ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, lilinawin ko lang po, hindi ating kabutihan ang nakapagligtas sa atin, hindi tayo nakaligtas sa kasalanan dahil sa ating kabutihan, kundi dahil may namatay para sa atin. Pagkaisipin natin mga kapatid, na ang kapalit ng ating kasalanan ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Sabi pa sa Hebrew, without shedding of blood is no remission. Kaya kailangan talaga ng sacrifice. Kailangan talaga ni Jesus mamatay. Dahil sabi sa kasulatan, walang kaligtasan ang mundo kung walang dugo na dumanak. God could not change nor alter one precept of His law in order to save men. Nagaya ng sinasabi ng karamihan na wala ng kautusan. Sabi dyan, hindi pwedeng baguhin ng Panginoon ang kanyang kautusan. Hindi pwedeng tanggalin ng Panginoon ang pang-apat na utos na pakabanalin mo ang Sabat para lang ikaw ay makagala tuwing Sabado. Hindi pwede mga kapatid. In order to save men, for the law is the foundation of His government. It is unchangeable, unalterable, infinite, and eternal. Ang kautusan, ang Ten Commandments, ay hindi pwedeng magbago. Hindi pwedeng mawala. And for the honor of the law to be maintained, it was necessary for the Son of God to offer Himself as a sacrifice for sin. Mga kapatid, sa tibay ng kautusan, dugo ni Jesus ang kapalit. Sa tibay ng kautusan, sangkuntimong kasalanan, dugo ni Jesus ang dumanak. Tingnan natin mga kapatid, it was necessary. Kinailangan talaga si Jesus, hindi ang angel ang dapat mag-sacrifice dahil kulang iyon. Kinailangan na si Jesus, ang anak mismo ng Diyos, ang mag-sacrifice para sa ating kasalanan. Na kunti lang naman, nagkamali lang ako ng konti, pero dugo ni Jesus ang kapalit. Hahayaan ba natin yan mga kapatid? God cannot forgive sins at the expense of His justice, His holiness, and His truth, but He does forgive sins, and that fully. There are no sins He will not forgive in and through the Lord Jesus Christ. Kaya naman, the necessity of sacrifice, Jesus died for us and instead of us. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Diyan makikita natin na ang pag-ibig, ang katotohanan, ang hustisya at awa ay hindi pwedeng maghiwalay. Kapag nandyan ang grace, nandyan ang justice. Hindi pwedeng we are saved by grace only. Hindi pwedeng maghiwalay ang grace sa justice. Mercy and truth are met together at the cross. Ulitin ko mga kapatid, ang awa, ang grace, ang truth, ang law ay palaging nagkakasama. Kaya wag tayong magpadala na grace alone. Kailangan silang magsama palagi. Justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Ang awa, ang mercy, ang grace,
Ang awa, mga kapatid, ay hindi nag-aalis ng penalty ng kasalanan. Ang awa, ang mercy ay nag-transfer lamang ng penalty doon sa substitute. Di ba? Hindi inalis ang penalty sa pamamagitan ng awa ay hindi inalis ang penalty kung hindi ibinigay ito sa kapalit, sa substitute. Yan lang, God could not change nor alter one precept of His law in order to save men. Kailangan talaga ng sacrifice. Sample lamang nito, para makapasok ang kaibigan mong walang pera, pwede mo ba siyang papasukin na walang bayad? Kung ikaw ang nagbabantay sa sa sinihan na yan. Yung kaibigan mong mahirap, walang pambayad. Pero dahil gusto mo siyang makapasok sa sinihan na yan, pinapasok mo siya. Tama bang papasukin mo siya ng walang bayad? Anong gagawin mo? Ikaw mismo ang magbabayad para sa kanya. Yan ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi niya hinayaang makaligtas sa parusa ng kasalanan, ng kamatayan ng mga tao na kanyang minamahal na walang kapalit. Kanya itong niligtas kapalit ng kanyang sariling buhay. Anak, hindi ka ligtas. Dahil ikaw ay makasalanan, ikaw ay mamamatay. Pero hindi ikaw mamamatay, Adan. Hindi ikaw mamamatay ngayon, ako ang mamamatay para sa iyo. Yan lamang kasimple example ang nandyan, mga kapatid. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Tinupad ng Panginoon ang kanyang mga sinabi. Jesus can pardon us because of His sacrifice. Kaya ito, mga kapatid, ang ating rason, bakit si Jesus lamang ang ating masasandalan? Walang iba. Wala tayong ibang pwedeng lapitan kung di si Jesus dahil siya lamang ang nag-sacrifice para sa ating mga kasalanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tayong lahat ay gusto ng Panginoon na makasama niya sa kanyang langit na tahanan. Walang ni isa sa atin na gusto ng Panginoon na makasama sa impyerno. Lahat tayo ay gustong mailigtas. Walang pinipili ang Panginoon, mga kapatid, mahirap, mayaman. May alam o wala, basta tayo ay lumalapit sa Kanya. Magkaroon muna tayo ng konting review para mas malinawan tayo. Paano nangyari ang redemption at kailan ito nagsimula? Nagsimula ba ito sa langit? Review and Herald, April 23, 1901. Adam listened to the words of the tempter and yielding to his insinuations, fell into sin. Ang tanong, di ba nagkasala si Adam at Eve sa panahon yun? Ang tanong, why was not the death penalty at once enforced his case? Na ang sabi ng Panginoon, kapag kumain kayo niyan, kayo ay siguradong mamamatay. Pero dahil sa pagkatapos nilang kumain, bakit hindi kaagad sila nabulagta at namatay? Bakit kaya? Hindi totoo ang sinabi ng Panginoon. Sabi kasi ng Panginoon, kapag kumain sila, mamamatay sila. Pero bakit hindi kaagad sila nahiga? Hindi kaagad sila binawian ng buhay. Totoo ba ang sinabi ng Panginoon na mamamatay sila sa pagkain ng pinagbabawal na pagkain? Na prutas? Totoo, hindi? Totoo, mga kapatid. Pero ang tanong, bakit hindi kaagad sila namatay? Because a ransom was found. Diyan mismo, sa harap nila. Mismo sa pagkakasala ni Adam at Eve, nakita kaagad ang kapalit. Si Jesus ay lumakad kaagad. God's only begotten Son volunteered to take the sin of man upon Himself and to make an atonement for the fallen race. Diyan mismo, sa harap ng kanilang pagkakasala, mga kapatid, nandyan si Jesus. Kinuha kaagad ni Jesus ang kamatayan para sa kanyang minamahal.
There could have no pardon for sin had this atonement not been made. Agad-agad. Yan kabilis ang ating Panginoon. Sa panahon na tayo ay nahulog sa kasalanan, nandyan sa harap natin ang kaligtasan. Na kung ating nararamdaman na tayo ay dapat mamatay, mga kapatid, alamin sa natin na nandyan ang Panginoon, agad-agad na handang lumigtas sa atin. Had God pardoned Adam's sin without an atonement, sin would have been immortalized and would have been perpetuated with a boldness that would have been without restraint. Kaya naman pagkatapos sa Eden, kailangan nilang umalis sa garden para hindi maging immortal ang kasalanan. Kaya pasalamat din tayo na sa panahon natin ngayon, nalaganap ang kasalanan, hindi pa natin pwedeng makita ng face-to-face ang Panginoon. Dahil kapag nagpakita siya kaagad sa harap natin, mamamatay tayo. Kaya may dahilan ang Diyos bakit pinaalis niya kaagad si Adam at Eve mula sa Garden of Eden, mga kapatid. 7 facts about necessity of sacrifice. The law requires death from its transgressor. All have sinned. We are supposed to die. God does not want us to die. God provided a sacrifice. Hindi tayo, mga kapatid. Ginawa ng Diyos ang lahat. Jesus died for us and instead of us, Jesus can pardon us because of His sacrifice. So ulitin natin ang tanong, why did Jesus need to die because of our sins? Because God loves us all. At hindi drama ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ang kamatayan ni Jesus doon sa krus, mga kapatid, ay hindi isang drama. Ito ay pagpapakita ng Kanyang pag-ibig sa ating lahat. Hindi niya inalis ang hostisya dahil sa Kanyang awa sa atin. Ang krus ay nagpapakita ng dalawang malalaking bagay. Una, anong malaking bagay na ating makita sa krus? Dalawang malalaking bagay. Unang malaking bagay, alam natin, yan ay nagpapakita sa malaking pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Di ba po? Sa krus ay nakita natin ang malaking sakripisyo ng ating Panginoon, ang Kanyang pag-ibig sa atin. Pero karamihan din sa atin ay hindi nakikita ang isa pang malaking bagay na nandyan sa krus. Ano yun, mga kapatid? Na binabaliwala lang natin, ang ating nakikita lamang dyan ay ang pag-ibig ng Diyos. Yung isang malaking bagay hindi natin napapansin at binabaliwala natin. Alam niyo, mga kapatid, kung ano? Justice. Mga kapatid, ang isang malaking bagay lang dyan, ang kasalanan ay isang malaking bagay na hindi dapat nating baliwalain dahil may hustisya tayong kaharap. Mga kapatid, nandyan sa krus, malaking bagay din ang kasalanan na hindi natin dapat baliwalain. Na kunting kasalanan, kapalit ay kamatayan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay Kanyang niligtas. Namatay si Jesus, mga kapatid, para sa iyo at sa akin. Kanyang binigay ang Kanyang buhay, handa siyang mamatay para sa atin. Napakalaking pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang kailangan lang natin ay tanggapin siya. Reflecting Christ, page 74, as the penitent sinner contrite before God, discerns Christ's atonement in his behalf, and accepts this atonement as his only hope in this life and the future life, his sins are pardoned. This is justification by faith. Sa pagtatapos, mga kapatid, ang tanong ko lang, tatanggapin mo ba ang sakripisyo ng Panginoong Hesus? Ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng pagpapala. Happy Sabbath.
To close our divine worship, let's sing Jesus Saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the gladness all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom. When the heart for mercy craves, sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Ama naming banal, na ikaw po ay nasa iyong trono sa kalangitan. Puno ng pag-ibig, awa, at justisya para sa iyong mga sangkatauhan. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na kami po ay inyong binigyan ng pagpapala. Kami po ay binigyan ng kaalaman na kinailangan mag-sacrifice ng iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Aming inihiling, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na amin itong panghawakan, na ikaw lamang ang aming pagkakatiwalaan dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kapatawaran ng aming kasalanan. Kami po ay inyong gabayan sa aming araw-araw na pamumuhay hanggang sa iyong muling pagbabalik na kami po ay makaangkin ng buhay na walang hanggan. Kami po ay inyong gabayan, basbasan at patawarin palagi sa aming mga kasalanan at panghawakan na ikaw ay andyan palagi handang lumigtas sa amin. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus
papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba ay iyong ipinapabatid? Salita ng Diyos ikinabubuhay. Sa biyaya niya, manghawak hanggang wakas. Si Jesus kay lapit nang dumating. Happy Sabbath.